we hear what is inside of us, we can listen to the voice of the Holy Spirit, and that we can be obedient. And the second one is the principle of diversity. Diversity. Yes, we are all unique, Uh-huh. and that will be equivalent to living the vows of poverty. That that we don't own Correct. anybody. Yes. And then the third is the principle of communion. And that will be the vow of charity or the vow of chastity. That we love one another. Wow. Yes, Father. Sister Nitz, parang yung greening the vows na sinasabi mo ngayon ay talagang ma-apply natin ito. Ma-apply mo ito sa formation program. Yes, Father. Wow. I will apply it to myself. Yes. I'm so practiced. Good day mga kahabits! Here I am again, Father Toots Bandafe of the Order of Carmelites from the Conference of Major Superiors in the Philippines. At nandito pa rin tayo sa last frontier in the Philippines, Palawan. At makakasama po natin si Father Gerald Tan, ang Kura Paroko ng Santo Niño Parish sa Abongan. At the same time, siya po ang Chancellor ng Apostolic Vicariate of Taytay dito sa Palawan. Ayan, kasama ko po ang CMSP team na sina Benedict, Leo, at Bernard. Ayan. Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw, Father Toots. Ayan. Salamat, Father Philip, at pinaundakan mo kami na ma-interview ka at ma-introduce din natin sa ating mga kahabits ang magandang lugar ng Palawan, lalo-lalo na dito sa Apostolic Vicariate of Taytay. Padre, can you give us an orientation saan ang Apostolico Vicariato ng Taytay, North, South, East, West ba yan? Ilang mga parokya at ilang mga kaparian, ang mga mission challenges natin, at least sa mga habits. Sige. Noong 2002, ang dating Apostolic Vicariate of Palawan ay nahati into 2 Apostolic Vicariates. Kaya pinanganak ang Apostolic Vicariate of Taytay. So, the Apostolic Vicariate of Taytay ay matatagpuan dito sa northern part of Palawan. Kasi pahaba, Padre, ang Palawan dito sa North. Okay. Ang City of Puerto Princesa, nasa gitna siya, at ang Southern Palawan, nasa South. So, sila naman ay tinawag na Apostolic Vicariate of Puerto Princesa. Kasi ang sa seat nila ay sa Puerto Princesa. 2002 lang pala. 2002 lang. Sus, nako, ang laki pala ng Palawan, ano? Kailangan hatiin sa dalawa. So dito naman, mayroong munisipyo dito sa North na Taytay. Hindi Taytay Rizal, kundi Taytay Palawan. Correct, oo. Kasi kadalasan po, kapag sabihin Apostolic Vicariate of Taytay, sasabihin nila, parang sa Rizal yan. Parang doon banda, no? Okay. So ito ay nasa Palawan. Sa gitna po ang Taytay ay nasa sentro ng Northern Palawan. Kaya ito po ang pinili na maging seat ng Vicariate. So, Taytay is actually sa civil, context ay isang town. Isang town. So, lahat yan, Padre. So, part ang mainland Palawan. Meron kayong mga islands. Meron kayong mga islands. So, ang Vicariate ay mayroong 32 na parokya.
Wow. O sa 32 ng parokya na yan, 14 nasa islands. Talaga? 18 lang ang nasa mainland. At part ng aming vicariate, itong mga famous tourist destination sa bansa, kagaya ng El Nido, Coron, at yung expensive na Amanpulo. Ayan, sakop yan ng Sakop yan ng Vicariato. Vicariato. So, Padre, pag sabi mo 14 parishes in the islands, ang daming isla pala. Madaming isla. Grabe, at no? sa isang parokya na yan, halimbawa, isla na yung parokya, may mga sakop pa siya ng mga small islands. Doon ang mga chapels. Kaya, very challenging po ang pastoral situation namin. Lalo na po kapag may mga, halimbawa, mga bagyo, malalayo ang lugar, kaya need na puntahan ng pari ang mga chapels. Correct. Hindi po Oo. kagaya ng sa mga ibang mga lugar na ang mga parishioners ang pumupunta sa parish para magsimba. Dito po sa amin, ay kailangan mo talagang pumunta sa mga chapels. Malalayo, kadalasan po hindi po simentado ang kalsada, islands, walang kuryente, walang signal, walang internet, signal, walang wow. signal, walang internet. Hindi ako maka-imagine kung matataas ang alon. Kung matataas ang alon, talaga Kasama na yun. Kasama na yun. Oo. Padre, nung napunta kami dito sa Taytay, ang ganda ng forest, ang ganda talaga ng yung parang hindi parang buong-buo yung kalikasan. Kamusta na po ang sitwasyon ng ating environment dito sa Northern Palawan? Dito po sa Northern Palawan ay isa po sa mga programa ng Vicariato ang formation sa Laudato Si. Para talagang ma-preserve at maalagaan itong common home natin, yung continuous na educating the parishioners. Kasi nga minsan, kapag hindi masyadong educated, hindi rin po mapangalagaan ng gusto dahil kumbaga parang wala lang sa kanila, hindi nila alam, hindi nila nakikita kung ano ba ang mga reasons na ang mga effects Correct. kung anong mangyari sa ating environment. Nakakatulong po itong formation sa Laudato Si para maging aware at mapangalagaan talaga at ma-preserve ang ating common home. Lalo na, Padre, tourist destination kayo Yes, dito, no? tourist Dinadayo destination. kayo ng mga foreigners, mga tourists from other countries at from the Philippines also, no? Kaya pag, yung sinatawag nilang ecotourism, sana talagang kung tourist ka man, dapat pahalagahan mo talaga ang ating environment. Padre, ang lay participation, kamusta ang mga kapatid natin, mga the lay people? Very active ba sila? Or anong ginagawa? Anong nangyayari ngayon sa Apostolic Vicariate? Continuous din po ang lay formation namin sa Vicariate. Masisipag ang mga lay. Wow. Pero talagang kailangan mo pa rin i-empower sila at matutukan din sila para mag-guide sila sa kanilang mga responsibilidad bilang mga laiko at paano sila maging partner ng mga pari. Dahil kayo po mga pari ay hindi naman ganun kadami sa Vicariate. Mga ilan po kayo lahat, Padre? Ang clergy po sa Vicariate ay mga nasa 57. Then ang diocesan clergy mga nasa 45. Pero may mga retired na doon. Almost mga 5 na siguro ang retired. So 14 na lang ang active. Then meron din po kaming mga siyam na religious clergy. Okay. At meron kaming 3 guest priest. Kaya po, itong mga lay ay minumulat namin ang kanilang kamalayan na sila ay hindi lang tutulong sa pari, kung hindi magiging partner ng pari sa pagpapatakbo at pagmamanage ng mga parokya. Kaya continuous po ang formation sa sangguniang laiko. Sangguniang laiko. Padre, yung mga BEC natin, yung munting pamilya Kristiyano. Kristiyano, sa mga lahat na parokya, okay naman sila? Okay naman. Ang priority program ng Vicariate ngayon ay BEC, stewardship at saka catechesis. So sa BEC talaga, sinusuyod natin ang lahat kasulok-sulukan. Kasi nga, di ba, malalawak po ang area, hindi makakapunta ang mga tao sa parokya. Correct. So, walang mahirap ang transportation. True. Malalayo. So, tapos medyo hirap din po sa pera at pamasahe. Kaya, sa pamamagitan ng BEC, kahit nakasulok-sulukan ay napupuntahan at nakukumusta sila, mayroong counting mga sharing. So, active naman po ang mga BEC leaders na
gumagawa ng mga programa at pumupunta sa mga bahay-bahayan. Meron kaming program sa BEC na dalaw tahanan, bisita po sa mga pamilya para naman po makumusta sila, makita kung anong sitwasyon at ano ang maaaring maitulong ng simbahan. Grabe pala, no? Yung bang, you have parishes in the mainland, you have island parishes. Mukhang konti po yung pari talaga, no? Pati yung mga guest priests at saka mga religious missionaries na nandito. Pero alam natin na ang lay people talaga, ang mga laiko. At yun, mga kahabis, naranasan namin yun sa parokya sa Santo Niño Parish sa Abongan, na kung saan ay nakadaupang palad namin yung mga communities, no, mga chapels last Sunday kahapon, at napaka buhay, napaka alive ang community. Kumakanta sila, yung mga lectors andoon at ready sila. Kasi po, Father Philip, talaga namang ang simbahan ay pupunta tayo sa yung mga peripheries, sabi nga, sa mga laylayan. Ang kabataan, buhay po ang mga youth dito sa Vicariate. Buhay na buhay naman po ang mga youth. Kaya lang, kailangan talaga nila na merong mga masigasig na mga youth leaders. Youth Youth leaders ang kailangan. Ang mga karamihan po kasi mga youth leaders, kapag time na nila para mag-aral, hindi man nag-aaral naman talaga sila, lumilipat sila sa, halimbawa, pumunta sa city. So, kaya ang minsan may mga naiiwan na walang maglilid sa kanila. Pero unti-unting nakakabuo naman ng mga core group, mga team, para po mapangalaga ng kabataan. So, Palawan pa. So, nung hinati po ang Palawan, siyempre, kailangan magpatayo ng katedral. So, dito po sa Taytay, ang lumang simbahan ay ang parokya ng Santa Monica. Ito po ang original na simbahan dito sa Taytay. Kaya lang, medyo maliit po siya. At kapag may mga vicarial activities, ay hindi po kakasya doon. Kaya napagpasyahan po ni Bishop Edgardo Juanit, siya po ang unang obispo ng Apostolic Vicariate of Taytay na mag-acquire ng lupa sa another site. At dito po ipatayo ang katedral. So, simula nung 2002, may mga plannings, may mga pagsasagawa at awareness na kung ano ang importansya ng katedral, hanggang sa makapagpatayo po kami ng katedral na medyo malaki din po ang katedral at nangangailangan po ng malaking pondo. Then, noong continuous sana po yung trabaho, kaya lang noong inabot po tayo ng COVID, so nag-stop, yung pandemic, nag-stop po ang trabaho. Then after po the pandemic, noong mag-resume na sana kami ng construction, nagkaroon naman po ng bagyo. Yung Odette, nagkaroon ng bagyo, kaya marami po mga nasira. So, ngayon po, muli naming ni-relaunch ang pagpapatayo ng katedral, ang programa. Ayun nga, medyo nangangailangan po tayo ng malaki-laking pondo. Well, in fact, ay sabi po ng contractor, mga nasa 90M. So, sa 90M po na yun, as of now, mga 16%, sa 100% po ng construction, mga 16% na po ang natatapos. And we need 75M pa. So, kaya nga kami ay may mga fundraising, mga project, mga initiatives para po matugunan ang pangangailangan po para sa aming katedral. So, Father Philip, baka gusto mo manawagan sa ating mga kahabits o sa mga nakikinig sa atin, baka naman may maitulong sila. O sige po, ang aming vicariate po ay mayroong mga fundraisings na para po makatulong tayo kahit papaano na masabi natin, itong katedral na ito, kung makadaan po kayo sa Taytay, makapasyal kayo ng El Nido, masasabi ninyo na kami nakabahagi rin dyan sa construction ng katedral na yan. Kahit na mga maliliit na mga bagay lang po, pagsamasamahin po natin yan, ay nagiging malaki rin po. So, as of now po, meron kaming fundraising. Meron po kaming raffle draw na amounting
1,000 pesos each ticket. At ang kuha naman po nito, ang price po nito ay trip to Palawan. Alam niyo po, magandang magbakasyon at magbisita dito sa Palawan. Trip to Palawan po ang price nito na good for 2 persons at transferable po ito. So, ito po ay, ang raffle po nito ay sa December at ang travel time po ay next year. Kaya po, baka gusto po ninyong bumili ng ticket, meron po kami mga available na mga tickets na para po sa atin. Okay. Kung gusto nyo makontak po si Father Philip, tawag po kayo sa opisina namin sa CMSP. So, Father Philip, sino-sino yung mga, sinabi mo, may mga religious din na tumutulong sa Apostolic Vicarage. Sino-sino po yon, mga pari, mga madre? So, ang Brothers, mga pari po natin, ang mga religious men po dito, siyempre nandiyan po ang mga recollects. No? Dahil sila po ang pioneer dito. Agustinian Recollects. Nandiyan din po ang mga Heswita. Okay. Kasi po ang mga Heswita ay matagal na pong naglingkod sa bayan ng Culyon. Kasi sa Culyon po ay nandoon po ang leper colony. Dating leper colony. So, until now, may presence pa rin po ng mga Heswita dahil meron silang school doon. Jesuits. Okay. Nandoon din po dito sa atin ang Mill Hill Missionaries. Oh, Mill Hill Missionaries. Mill Hill Okay. Missionaries. Doon po sila naglilingkod sa may part ng Coron. At ngayon po ay kabubukas lang po ng mga Canossians. Oh, Canossian Fathers. Canossian Fathers. Galing. At Thank you po. mayroon din pong paparating na Franciscans, OFM. Wow, abangan po natin. Nako, Paparating po tumugon sila. sa misyon. Okay. Yung mga naman po, mga babae naman po ay nandyan po ang Agustinian Recollect Sisters, meron silang school. Nandyan din po ang SPC, Sister of St. Paul of Shards. Opo, nandun sila sa Culyon. Ang Mensa Domini, Mensa Domini. tumutulong po sila sa isa sa mga parochial schools namin. At ang FMA. Ang FMA po ay dito naka-base sa Curia Building. Sila po ay tumutulong sa catechesis at sa youth ministry. FMA, ito yung Salesian Sisters of Don Bosco. Okay. So may mga consecrated men and women na nandito pala na tumutulong. Oh, ayan mga kahabits, ngayong taon 2023 ay ipinagdiriwang ng Palawan, no? Yung Christianity ng Palawan via the Cuyo Island. May isang isla po dyan sa may Sulusi ba yan? Sa may Sulusi. Palawan at saka yung province of Panay. Doon po nagsimula ang mga Recollect Fathers noong 1623. Kaya ngayon ay 400 years ng Christianity dito sa Palawan. At ang Cuyo Island ay part po ng Apostolic Vicarage Playtay. Ano po ang mensahe ng 400 years, Father? After 400 years, ito po ang hamon. Pagkatapos na sa pagdiriwang po ng 400 years ay siyempre inaalaala natin ang mga roots ng pananampalatayang Kristiyano dito sa Palawan, lalo na po yung mga recollects na nagbuwis ng kanilang buhay para po maipunla ang binhin ng Christianity. At yun nga, sineselebrate natin, pasasalamat sa Diyos na nagkaroon tayo ng faith na ganito. And then, ang pinaka-importante dyan ay paano natin ipagpatuloy. Ipagpapatuloy ang misyon na ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy ay nagkasundo po ang dalawang bikaryato ng Puerto Princesa at Taytay na maging bahagi po ng pagpapatuloy ng pananampalataya ay yung kamalayan na tayo ay mga mabuting katiwala ng Diyos. We are stewards. Kaya po, pinapaiting po ang pagbabalik handog ng, sabi natin, yaman natin, pagbabalik handog ng talento, at pagbabalik handog ng panahon. Wow! Hindi lang katiwala or steward, mabuting katiwala. Napakaganda po yung na after 400 years of sharing the faith in the mission, tayo naman ay magbalik handog. Napakagandang Father Philip, final words po. Sana po ay kami ay inyong tulungan. Magkaisa po tayo at sa panalangin, at kung kayo po ay mayroong mga kilalang mga donors, benefactors, para po mapatapos na po namin ang aming katedral. Correct. Kasi po yan po ang
ang mukha ng lokal na simbahan na kailangan po meron tayong cathedral. At kung sa amin lang po dito ay medyo talagang nangangailangan po kami ng tulong dahil medyo hirap pa rin ang buhay dito. Kaya baka po may mga gininto ang puso dyan sa inyo na kami ay inyong i-link sa kanila at para kami matulungan. Oo. Tapos, kung may nakikinig ngayon ng mga kahabits natin, mga major superiors ng men and women, religious institutes, kung gusto nila mag-volunteer, gusto mag-mission dito, kokontakin po namin Opo. si Bishop Si Roderick Bishop Roderick Padillo Padillo. or through Father Philip Gerald Tan. Okay. Sa Chancery Office naman po siya talaga. Malaki ang area. Kailangan po namin ng mga workers. Yeah, workers in the Kailangan vineyard. in the vineyard of the Lord. Ayan. Talaga pong, alimbawa lang po, ang mga pari namin ay sa isang linggo, mga 5 hanggang 6 ang misa. Kaya kailangan po ng maraming manggagawa sana. Sa mga mission stations. Ang daming- Maraming dapat buksan na mission stations, kaya lang wala kaming paring panlagay doon. Kaya hindi pa po na-realize. Pero kung halimbawa may mga magvo-volunteer ditong mag-mission, ay you Talagang are welcome. welcome. Welcome po kayo. Father Philip, napansin ko, si San Jose ay nandito. Bakit Yes. po? So, si San Jose nga po ang patron ng Bikaryato. Okay. Saint Joseph the Worker. Katabi niya si Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar naman po kasi ako po ay napalapit din sa Nuestra Señora del Pilar dahil nag-theology po ako sa Tagaytay. At ang Tagaytay po, tahanan ng mabuting pastol, ay under po sa Diocese of Imus. Ayan. At ang patron ng Diocese of Imus ay ang Nuestra Señora del Pilar. Ayan, Father Philip. Kami naman po, mula sa Conference of Major Superiors in the Philippines, ay isi-share din namin si Jesus the Poor. Si Jesus the Poor po ay isang painting na isang Filipino Agustinian Recollect, si Brother Jazil Estelo Hacosalem, OAR, ay JPIC po siya ng Agustinian Recollects at ngayon po ay member ng General Council. Pinaint niya po itong Jesus of the Poor at ito po ay blessed ni Pope Francis sa Manila Cathedral noong January 16, 2015. At ang frame na ito po ay mula sa Carmelite Missionaries ng Iloilo. So ito po ang gift ng Conference of Major Superiors in the Philippines para po sa iyo. Thank you very much. Nabigyan po namin si Bishop Pabilio po kahapon. Thank you very Salamat, much. Fat Thank you Padre. very much. Ayan, may Thank you katabi very na much. si Saint Jesus, si Yan, Mary, tatlo na at sila. saka si tatlo na sila. Tatlo na sila. Ayan. Okay. Okay, maraming salamat mga kahabits. This is Father Toots Buenafe, OCARM, of the Conference of Major Superiors in the Philippines. Thank you, Father Thank Philip. you. Thank you. Maraming salamat Thank you. po. So, noong 1623, dumating ang mga Agustinian Recollects dito sa Palawan via the island of Cuyo para i-Christianize, no? Para i-share ang pananampalataya ng Kristyanismo. At nung nagkaroon po ng Apostolic Vicariate of Palawan, isa lang, nakabase sa Puerto Princesa. Pero noong 2002 ay ipinanganak ang isang bagong apostolic vicariate, itong ang Taytay. At ito po, nasa Taytay tayo ngayon, at ito ang ikadalang unang katedral, ang simbahan ng Santa Monica. Tara, pasukin natin. Nasa loob na po tayo ng cathedral. So, yung simbahan ni Santa Monica, nung na-erecta po siya as Apostolic Vicariate, pinili nila si San Jose ang manggagawa o Saint Joseph the Worker bilang patron. At maliit po siya dahil nga bago pa lang na ipinanganak noong 2002. At ang unang obispo po ay si Father si Father Juanich na naging bishop, Ed Juanich, ang unang obispo ng Apostolic Vicariate of Taytay. Ito po.
Ayan. Yan. Wow, ito na ang Palawan. Oh, yan ang Palawan. So ito yung mga island parishes, Padre. Oh, ito, ang sakop ng Taytay ay yung northern part. Oo. Ito naman, Puerto, puro lang sila nasa mainland. south. Pa-south Okay. sila. Ito mga islands na itong northern part, nandyan ang Rojas, San Vicente, Taytay, El Nido. Ito naman, Araceli, Dumacan Island na po yan. Ang yung Cuyo. Magsisay, Agutaya, another island. Linapacan is island din. Din Colyon is an island din. Malaki And Coron. pala. Ang laki. Yun. Itong Cagayan Silog, kanina sa Cagayan Silio is part of Puerto Princesa. Puerto Princesa. Ang laki pala ang Northern Palawan, Padre. Ito ang pinakamalayo naming mission center. So, Oh, Concepcion. Concepcion. So, from Concepcion ka, kung magtitake ka ng ordinary na transportation, from Concepcion, you go to Cuyo by boat, pamboat. Then, from Cuyo, you go to Puerto Princesa. Oh, ang layo. Yung parating na meeting ng mga laiko sa 23, manggagaling sila sa islang iba. Yung mga laiko sa Oo. 23 na magmi-meeting, hindi na namin pinasama ang sa isla kasi Oo. medyo malayo. Dito na lang po mga nasa mainland na lang yun. Yung kahapon, Yung kahapon kasama ang talagang kasama may yan. nanggaling ng Cuyo, Coron. Araceli, Yan. Coron, wow. Linapakan, yun. Linapakan, ayan. Ayan. Talagang mission frontier Mission talaga siya, yes, Padre. Yes. Ayan. So mga kahabits, this is Palawan, the last frontier. Ang ganda po ng forest at mga dagat dito. At buhay na buhay ang pananampalataya. Kaya visit Palawan not only as tourists but as Christians, no? Correct, As Catholics. correct, No? At ma-feel nyo ang deep spirituality nila. Ayan. Makakita rin kayo ng other face of the church. Yes, the other face of the church. So, ayan. Saan ang parokya mo, Padre? Ang parokya ko Somewhere. ay Santo Niño. Somewhere here. Dito. Yan, Correct. yan. Tapos, nasa, as Tayo ngayon, chancellor, nandito punta ka ngayon sa po, Taytay. sa Taytay. Okay. Napunta na po ako ng Coron, Padre. Nakapunta ka na rin ng Cuyo. Kuyo, napunta ako ng Kuyo. Ayan, excited ako na mag-ikot-ikot pa. Oo. Ayan, mga kahabits, tara. Tuloy natin ang kwentuhan. Kailangan mo. Ayan mga kahabits, nasa loob na tayo ng cathedral na kinoconstruct, ongoing po. At makita nyo ang interior talagang malaki pang dapat ayusin. At Father Philip, kasi po yung altar side ay inaayos. Ano ito po? Anong ginagawa natin dito? Itong area na ito, habang inaayos doon yung altar, ito muna ang pansamantalang altar. At Okay. saka dito po nagsisimba kung linggo ang mga tao. Mga tao. Kung weekdays, kung may mga masses kung weekdays, mga funerals, mga Dito na rin. binyag, doon muna sa kaninang yung old cathedral, yung correct. maliit doon. So yung maliit na yun ay nagsisilbi na ngayon na parang chapel siya ng Curia Building. Curia Building. Ito naman, yung cathedral na ito, noong hindi pa po nag-resume ang construction, talagang nakahiwalay na sila. Dito talaga sila nagbibinyag, nagbimisa sa patay, yung mga daily masses nila. Ngayon, may mga gumagawa dito, kaya ito'y ginagamit muna pansamantala tuwing Sunday lang. Okay. So sinabi mo kanina, nahinto ang construction dahil nga nag-pandemic, Nag-pandemic, tapos nagbagyo. nagbagyo. Walang lindol dito sa Palawan, Padre. Walang lindol so far. Pero daanan tayo ng bagyo. Daanan ng bagyo. Ayan, so kailangan strong talaga ang foundation ng ating cathedral. Ayan, St. Joseph the Worker po ang patron. At ang unang bishop ay si Bishop Edgardo Wanich at ang kasalukuyang Apostolic Vicar ay kilala po natin si Bishop Broderick Pabilio na dati po ay na-assign sa Auxiliary Auxiliary of Manila. Bishop sa Manila. Ayan mga kahabits at mga tagasunod ng ating programa,
baka naman may gusto nyong tumulong at sa ongoing construction ng ating cathedral dito sa Taytay. Ayan, salamat Father Philip. From St. Joseph Parish, St. Joseph Barrero Parish, Sabang Puerto Princesa City, Palawan, and the office of St. Joseph, saying, Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore, Laudato Si, Omni Signore. Yeah! Magandang araw mga kahabits! Nako, andito pa rin tayo sa Palawan. Napakagandang isla ng Palawan. At alam nyo, nasa panahon pa rin tayo ng Season of Creation at napakaganda na ating tema ngayon. Let justice and peace flow. Hango yan sa libro ni Propeta Amos. At dahil nga ang panawagan ni Pope Francis ay synodality at nalalapit na ang Synod on Synodality, makakasama natin ang isang napakahalagang tao at miyembro ng ating simbahan kasi hindi pwedeng synodality at sa mga iilan. Kaya mapalad tayo, papakilala natin ang ating panauhin ngayon mula sa Apostolic Vicariate of Taytay. Ayan, mga kahabits. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. Padre, magandang araw po. Ayan, ako po si Sister Maylene Socorro Victoria.
sangguniang laiko ng Bikaryato ng Taytay. Kayo po ang abang lingkod o president o leader. Ano tawag po sa inyo? Amen, amen Padre. A servant leader. Servant leader, abang lingkod. Ayan. Abang lingkod. So, kamusta naman po ang simbahan natin dito sa Apostolic Vicariate of Taytay? Maganda po ngayon kasi aktibo na po ang mga laiko sa Taytay sa pamumuno po ng ating butihing obispo, si Bishop Pabilio. Kami po ay na-activate na at sa tulong po ni Reverend Father Philip Tan ay napaka-aktibo po ng mga laiko sa Taytay. So, paano yan, Sister Mylene? So, sa mapa po, napakalawak ng Palawan. So, pag sinabi natin Apostolic Vicariate of Taytay, saan po kayo? Sa west, sa east, sa north, sa south, sa west? Ang Apostolic Vicariate of Taytay po ay nasa Northern Palawan. Northern At Palawan. nasa sakupan niya, Padre, ay ang mga isla. Ang daming isla nun. Yes, amen. At nako. yan po ang isa sa mahirap na gawain namin ngayon dahil pag malakas po ang hangin at ang alon, hindi kami nakakapunta sa aming mga apostolate doon sa mga isla. Kaya, Tatawid kayo ng mga tatawid. dagat, ano? Yes, Pero, oo. Sister Mylene, kamusta naman yung mga parokya natin? Kamusta yung mga laiko, mga lay organizations, mga movements? Buhay naman. Active Buhay. ba sila sa BEC? Yung iba po, dahil yung iba ay wala pang BEC. Pero okay. yan po ang isa sa tinuturo sa amin ngayon na mag-create ng BEC. Bukas po, darating dito ang lahat ng leader ng sangguniang laiko, ng mga Parish Pastoral Council. Wow. At magmi-meeting po kami, vicarial meeting at the same time dahil sa vicarial laity week namin gagawin Wow, bukas. congratulations! Opo. Good. Ang mga kahabits, meron silang laity week sa buong Apostolic Vicariate. So magpupulong, magmi-meeting ang mga leaders ng ating mga Parish Pastoral Council. Amen, oo. Ang galing, ang galing. Oo. So, Sister Mylene, ano yung ministry nyo po bago po kayo na-elect o hanggang ngayon? Ako po ay leader ng Palawan Marian Missionaries Incorporated. Okay. Padre, dito lang po yun sa Palawan. Umiikot kami sa Palawan. Pumupunta kami sa mga parish at saka sa malalayong lugar. Opo. So tinuturoan namin sila kung paano yung mga mag-prayer meeting, mag-lead ng prayer meeting, at saka kung paano maging masunuring anak ng Diyos. So, Ayan. So mga kahabit, si Sister Mylene ay Marian devotee siya. At ano po yung ano po kayo, nagbabasa ba kayo, katekista ba kayo, ano pa po yung other involvement nyo sa parish? Ayun, Padre, dahil actually, hindi ako masyadong involved sa religious association noong Dati. Oo. Di ba? Ako yung nag-aral sa Marawi. So, hindi po talaga aktibo. Pero, pag tinawag ka pala, talaga palang pag-aaralan mong lahat. So, at my age, nag-enroll po ako sa UST, yung Creed. Nakagraduate po ako, kaya ako merong ganito. Ayan. Ayan mga kahabits, Nag-graduate, mga oo. Dominicans sa UST. Yes, Maraming sa UST. salamat. Opo. Ayan. Salamat po sa kanila Oo. dahil talagang tinuturuan kami ng new evangelization. Wow. Kung paano mag-evangelize. Correct, Opo, correct, oo. makabagong evangelisasyon. Oo. Opo. So, Sister Mylene, so bilang abang lingkod, syempre ikaw yung parang unifying figure, symbol ng unity ng mga different lay groups and associations at mga lay leaders dito. Ano po yung mga hamon natin sa lalo na sa synodality, panawagan na synodality ni Pope Francis? Ayan, Padre, napakarami po talagang hamon dahil sa pagmimit pa lang, Oo. napakalalayo po Correct. ng aming mga parokya. Kami dito sa San Vicente, nasa western side, ay merong mga nasa eastern side. Oo. Ang lalayo po nun, may mga nasa isla. Kaya medyo mahirap po, yan ang hamon. Pag mataas ang tubig, malaki ang Correct. alon, yung schedule namin hindi natutuloy. Kaya, Hanggang doon sa pinakatuktok ng northern part ng Yeah, Palawan. ang Yung mga Kulyon, Kulyon, mga Coron, Coron, Busuanga. At saka mayroong mga isla-isla pa. Actually po, minsan nakarating din kami dun sa Busuanga na magpapatraining kami ng lectors and commentators. Kaya nakarating kami doon, pero talagang sinagupa namin ng malalaking alon. So, maganda dito, Sister Mylene, kasi yung paggabay ni Bishop Pabilio, Yan. ang mga kaparian, kamusta mga kaparian at mga religious na nandito?
Okay Opo. naman ang relasyon ninyo with lay people, with lay faithful. Napakaganda po na ehemplo ni Bishop Pabilio. Talagang mai-inspire ka po sa kanyang mga turo, saka sa kanyang maging modelo namin. Lagi na nga niya sinasabi, pag kami mayroong mga konting sigalot, sabi niya naman ang lahat naman ay mauuwi sa kabutihan. Wow. So napakaganda ko. So yun na lang po yung iniisip ko, Padre. Pinanghahawakan mo. Pinanghahawakan ko na ang lahat ay mauuwi sa kabutihan, maski na mahirap. Kaya marami pong hamon, marami talagang pinagdadaanan. Sabi nga, hindi lahat talaga ng naglilingkod ay nagmamahal. Ngunit lahat ng nagmamahal ay naglilingkod. Totoo po yan. Narinig ko yan kay Father Dave. Wow! Oo. Hindi lahat na naglilingkod ay nagmamahal. Pero ang lahat ng nagmamahal ay naglilingkod. Napakaganda. Service is the fruit of love. Amen. Kasi pag, tama yun, Sister Marilyn, kasi pag wala ka namang ginagawa, puro ka lang, I love you, wala ka namang ginagawa para sa kapwa, para sa kalikasan, para sa sambayanan, wala din. Naging personalized ang ating pananampalataya. Dapat talaga nag-uugat sa pag-ibig ang paglilingkod, Padre. Opo. Nako, napakaganda. Alam niyo mga kahabits, talagang sa ilang araw namin sa Palawan, ang gaganda ng mga bulubundukin, napaka-green, ang dagat. So talagang may mission din sila dito, paano pangalagaan ang ating inang kalikasan. Amen, Padre. Oo, talaga Opo, naman. totoo. At nandito tayo sa napakagandang lugar ng San Vicente, isang municipality Yes, isang dito municipality. sa Northern Northern Palawan. Malawak po ang ating municipality, right? Malaki po, Padre. Maraming bundok ang dadaanan bago ka makapunta sa pinakabayan. Kasi kami nasa dulo po kami ng Long Beach. Long Beach. Opo. Ay, mga 14 habits. oo, 14 Famous ang Long kilometers. Beach, ha? Sikat siya ngayon dahil dito rin matatagpuan sa San Vicente. San Vicente. Ang Opo. Long Kami po yung pinakadulo na ng Long Beach. Opo, itong lugar Talagang namin. long na long. Long na long, oo. Ayan. So, Oo. mga kahabits, Sister Marilyn, meron ka bang mensahe sa ating mga kapwa lay leaders na nakikinig sa atin ngayon, yung mga alam nyo po, sabi nga, ang mga Katoliko kasi tayo, no, mga Kristiyano, ang iba sa pangalan lang, Amen. yung iba naman ay parang pumasok lang ng cafeteria, parang gusto ko ito gusto ko, ito gusto ko, ayaw ko nito. Meron din talaga yung mga totohanang mga laiko na gusto maglingkod. Ano po ang mga mensahe natin sa mga lay leaders na nakikinig sa atin, sa ating programa ngayon? Opo, ang masasabi ko lang po mga kapatid, talagang dapat ang ating paglilingkod ay nag-uugat sa pagmamahal sa ating Panginoon. Kasi kung hindi talaga tayo makakarating sa ating patutunguhan. At saka sa gabay ng banal na spirito, alam ko lahat naman tayo ay talagang aalalayan niya tayo sa lahat ng ating mga gagawin. Kaya huwag tayong matakot. Kung ano man yung hamon sa atin ng ating pananampalataya, go tayo, Padre. Kaya sabi ko nga sa mga kasamahan ko, the more na nasasaktan, the more tayo na nahihirapan, the more tayong maging matatag, magiging matibay sa ating pananampalataya. At katulad din ng sinasabi ko sa aming mga kasamahan, sundan lang natin kung yung ating modelo, si Mama Mary, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon na talagang hindi matutularan. So maski konti lang po nun, ako pinagdarasal ko maski konti lang nung kanyang mga paglilingkod na ipinakita sa atin, palagay ko okay na bago lang Sister matapos. Maylin, Oo. maraming matampuhin. Konting nagtatampo agad, ayaw ko na magsimba, ayaw ko na mag-active sa simbahan kasi ganito, ganyan. Anong advice mo sa kanila? Oo nga po, marami talagang ganyan. Oo. Pero, Padre, alam nyo naman po talaga sa simbahan natin, hindi maiwasan yung ganyan. Konting diferensya, magtatampo. Yun nga po, magpakumbaba na lang. Magpatawad, Magpakumbaba. pagpapatawad. Oo, At saka magpapatawad. magpatawad. At saka intindihin Huwag mong pansinin. natin. Oo, Huwag huwag mong pansinin. Oo, huwag lang papansinin. Sa mga Oo. kaparian po at saka sa mga religious na nakakasalamuhan natin, nakakatrabaho natin sa
sa simbahan, no? Sa parokya man yan, sa apostolic vicariate man yan, o sa diocese man yan, o sa ating BEC. Ano po mensahe natin sa kanila? Ayun, sa mga religious na talagang nagpapasalamat tayo sa mga religious na mga kaparian at saka mga naglilingkod dito sa atin. Mga diocesan, opo, kasi napakalaking tulong po nila para maipakalat yung ating pananampalataya na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. So, maraming salamat po talaga sa kanila kasi sa kanila din ako natuto. Oho. At sama-sama talaga tayo, no? Sama-sama. Ang mga laiko, ang mga kaparian, ang mga religious o consecrated men and women, sama-sama tayo sa usaping synodality. Amen. Opo, Amen. Padre. Opo. Ayan mga kahabits, si Sister Mylene Socorro Lawrence. Victoria na nandito ngayon kasama natin dito sa napakagandang lugar sa San Vicente, Palawan. Salamat, Padre. Maraming salamat din po. Maraming salamat Sister. po sa inyong lahat. Mga kahabits, you are on the spot! At nandito tayo ngayon sa napakagandang lugar, ang Victoria Beach Resort dito sa Long Beach, San Vicente, Palawan. Ayan, Sister Mylene! Yes, magandang araw po sa inyong lahat. Padre, magandang araw. So, mga kahabits, Ayan mga kahabits, welcome po kayo dito pag kayo'y maligaw sa Palawan. Oo. So, Sister Mylene, ano itong Long Beach? Bakit long? Bakit hindi short? Ito po ay tinawag na Long Beach kasi ito yung pinakamahabang beach dito sa Pilipinas. Wow. Nasa 14.7 kilometers long white sand. Ayan po siya. Ayan. So, makikita natin yan mga kahabits. Sister Mylene, yung lugar nyo po ay paano po ito? Naging bahagi ba ang simbahan din sa paggamit ng inyong lugar? Ay upo Padre, kasi po karamihan ng mga activities ng simbahan ay ginaganap namin dito. Actually, bukas po magkakaroon dito ng vicarial laity. Meeting, opo. Ang mga lay leaders natin. Yes, Oo, opo. oo. Tapos, talaga namang it's your parang abode, it's your place. At ang maganda dito ay it open to all people of goodwill, lalo na sa ating mga kahabits, sa ating mga tawag dito, mga lay leaders or even mga kaparian. At open din ito sa madlang people. Amen. Grasya ng Diyos po talaga yung pagkakaroon namin ng accommodation dito sa San Vicente, sa Long Beach, kasi po talagang hindi namin to inaasahan na kami ay magkakaroon ng ganito, Padre. Correct. So, Sister Mylene, parang nabasa ko, meron daw yung mga turtles dito na naliligaw or talagang bahay din nila ito? Ay opo, lalo na nung bago pa kami dito, habang nakaupo kayo dyan sa mga gilid-gilid, talagang nangingitlog po ang mga turtle at after 2 months, yan ay lalabas na sila sa kanilang nest. Almost 100 turtles po yan pag nag-hatch. Tapos, kamusta po ang tubig? Mukhang napakalinis at napakabanayad. Ang ganda ng sunset. Naku, nakawitness kami makabis ng sunset. Napakaganda yung mga islands dito. Paano nyo po ito pinoprotektahan? Kasi taga rito po kayo. Oh yes, Padre. Actually, dati yung mga turtle dito ay binebenta lang yung mga itlog. Ay, naku. Ang ginawa namin, binibili po namin yung itlog at ibinabaon namin uli at nag-hatch din siya. At saka yung mga staff namin, lalo na nung bago pa kami dito, ay nagkakaroon kami ng coastal clean up. Naglilinis kami at every time na may mga bisita kami, pinopromote namin yung paglilinis. Sila rin naglilinis ng aming karagatan. So, sinusubuhay nyo ang Laudato Si, yung encyclical ni Pope Francis. Yes, Padre, kasi Oo. talagang ito yung nagbibigay sa amin ng grasya, yung kapaligiran. Ang magandang kapaligiran namin dito sa Palawan, yan talaga ang mag-aakyat sa amin ng napakaraming pera, Padre.
At naka-witness din kami, Sister Mylene, yung hinahatak na yung lambat. Oh, yes. Ang daming isda. Yes. Napakayaman. Yes po, talagang napakarami pa pong isda dito sa San Vicente dahil open sea po yung part nito at yung iba naman may mga isla rin. Bahagi Kaya ng- maraming corals. Anong dagat? Nasa West Philippine Sea po tayo, Padre. At Opo. atin ang West Philippine Sea. Amen. Okay, atin talaga atin yan. ang West Philippine Oo. Sea. Walang So, pwedeng umangkin yan, ha, correct. Padre. Oo. Pwede ba magtanong? Opo, pwede po. Kamusta naman po, wala bang nagda-dynamite fishing or cyanide fishing dito sa ating lugar? Ay wala na po ngayon. Talagang ipinagbawal na yan. Talaga Matindi na po. po ang may nag-iikot na po sa ating karagatan, nagbabantay. Oo. Opo. At mga kahabits, bawal talaga yan, no? Kasi hindi kailangan ng kalikasan ang tao, kailangan ng tao ang kalikasan. Amen. Oo. So, nako, mga kahabits, makikita natin ang napakagandang lugar dito sa Barangay Alimanguan, San Vicente, Palawan. At ang Long Beach. At dito po tayo sa Victoria Beach House Amen. na isang lugar, is a space of Peace. refreshment, for reflection, for fellowship, at lahat ng pwede mo magawa. At yung bang tawag yung commune with nature. Amen. Commune Oo. with nature. Pwede kang maligo dahil sa gabi, Padre, meron din diyang planktons. Oy, Mayaman po ang karagatan ng San Vicente. sana maka-witness kami ng mga planktons. Opo. Ayan. At meron din dyan nanginginain na mga dugong minsan. Meron dyan okay. naliligaw. Ibig May sabihin, naliligaw. malinis ang ating karagatan. Oho, at saka dahil sa mga turtle natin, talagang nililinis nila ang Oo, karagatan. Opo. Ayan. So, Sister Mylene, meron ba tayong final words sa ating mga habits, mga kabataan, mga play leaders, mga taga-parokya natin na nakikinig sa atin tungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan? Ayan, mga kapatid, alagaan po natin ang ating kapaligiran. Magtanim tayo ng maraming puno. Yes. At itong karagatan, linisin po natin kasi ito po yung magbibigay sa atin ng income at magbibigay sa atin ng magandang pangangatawan. Ayan po, talagang maganda po ang naitutulong ng nature para sa ating kabuhayan. Mahalin natin ang kalikasan kasi mahal tayo ng kalikasan. Amen, Padre. Ayan, maraming salamat. Salamat Sister din po. Mylene. Maraming Salamat, mga kahabits. Alam, mga kahabits, Oo. punta kayo dito sa napakagandang lugar, dito sa Barangay Alimanguan, San Vicente, Palawan. Hanapin niyo po si Sister Mylene at talagang it's so paradise. You will thank the Lord for this beautiful creation. Dito lang matatagpuan sa Victoria Beach House. Salamat, On Padre. the spot. Thank you very Amen. much. Salamat po. Salamat po. And mga kahabits, tao po ako nagsasalita, ha? Hindi ako anino. Sinadya po talaga namin kasi kinuha namin ito sa Takip Silim sa West Philippine Sea. Ayan, ang lapit-lapit. Diba? Tao po ako. Ako po si Father Tuts Banafe ng Order of Carmelites nagsasabi, hello! Hi. Si Sister Mylene Socorro Lorenzo Victoria. At nagsasabi, Laudato Si. O mi Signore, Laudato Si. O mi Signore, Laudato Si. O mi Signore, Laudato Si. Ayan, mga kahabits, maraming salamat. Bye! Bye, salamat po. See you here in Palawan. Yes, see you here. Welcome.
Let us protect our common home. Save our forests. Save our seas. Stop the mining in Palawan. Laudato si. Omi Signore. Laudato si. Omi Signore. Laudato si. Omi Signore. Laudato si. We love you, Palawan! Okay.